Ito talaga ang hindi ko maintindihan sa iba. Ewan ko kung maiintindihan nyo to o maiintindihan mo ito. Bakit nagtitiis ka sa sahod na halagang 100, 150, 270 o 300 na magtatrabaho ka ng 12 oras, pagod-pagod ka pa? Sa kabila ng malakas ka, may kapasidad kang makapagtrabaho dahil meron kang kaunting pinag-aralan, bata ka pa sa madaling salita. Bakit hindi ka mag-ipon ng pang-requirement mo para makapagtrabaho ka ng maayos? Ang hindi ko lang talaga maisip at ipinagtataka ko, bakit ayaw mo ng 610 a day sa 8 oras? Bakit ayaw mo ng mga benepisyo na mapapakinabangan mo kapag nagkaedad ka, kapag tumanda ka o nagkaroon ng emergency? Ayaw mo na meron kang SS, Pag-ibig, PhilHealth na mapapakinabangan mo? Bakit ayaw mo? Hindi ko maintindihan. At bakit nagtsatsaga ka sa ganyang klase ng trabaho? Alam mo, habang bata ka pa, habang malakas ka, magsikap ka, magsipag ka, mag-ipon ka. Para kung dumating yung pagkakataong magkapamilya ka, meron ka kahit papaano. Yung sasabihin ng iba, kaya lang naman ako nagtsatsaga sa ganito dahil meron akong obligation sa ganito. Oo, nandun na tayo. May obligasyon ka sa ganyan, kinakailangan ka dyan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat nandiyan ka or ibuhos mo yung lakas mo, magagawa mo, dyan mo na lang lahat ibuhos. Unang-una, hindi ikaw sila. Yung mga kasama mo dyan, yung iba, kahit hindi sila magtrabaho, kahit magtutulog sila, maghihiga, meron sila. Ikaw, kinakailangan mong magbanat ng buto para magkapera. Kung magkakapamilya ka o di kaya sa mga magulang mo, mga mahal mo sa buhay. Huwag kang magbabad dyan. Oo, may obligasyon ka. Pero hindi ibig sabihin dyan mo na uubusin ang lahat ng oras mo. Ito real talk lang ha. Real talk lang po ito. Ang iba magaling lang dahil napapakinabangan ka. Dahil nagagamit ka. Pero kapag nagkaroon ka ng problema sa kanila o dyan sa mga sinasamahan mo ngayon nagkaroon ka ng problema, parang narinig mo na yung sinabi ng ibang, huyo ka o sino ka. Ang totoo yung mga kasama mo nga dyan pag nagkaroon ka ng problema parang hindi ka na nga nila kilala ni hindi ka na nga makamusta. Ni mismong yung ipinagmamalasakit mo na yan, na pinagbuhusan mo ng oras at panahon mo, ng malaking time sa buhay mo, na dyan mo ginugol kaysa magtrabaho at mag-ipon, kapag nagkaroon ka ng problema, baliwala ka sa kanila. Ni hindi ka nila maalala. Kaya huwag mong ubusin yung oras mo dyan, yung panahon mo, ibubuhos mo dyan. Habang bata ka, habang may lakas ka, mag-ipon ka, magtrabaho ka, magsinup ka sa buhay. Para once na dumating yung pagkakataong magkakapamilya ka na, meron kang kahit kaunti para sa'yo. Dumating yung pagkakataong nagkaedad ka na, matanda ka na, hindi ka na makakapagtrabaho, at least meron kang pensyon na maaasahan. Although meron ka halimbawa, nagkaanak ka, hindi naman sa lahat ng pagkakataon may aasa mo sa mga anak mo, lalo na kung gipit ka. Pero kung meron kang kahit papaano para sa iyo, makakatulong ng malaki sa iyo yon. May PhilHealth ka, may SS ka, may Pag-ibig ka dahil nagtrabaho ka. Ang balik naman sa iyo nun pagdating ng araw, kapag tumanda ka, mapapakinabangan mo naman ng husto yon. Mahirap po ang tumanda or magkaedad nang walang kapera-pera o wala ni 5 sa bulsa. Napakahirap po. Napakahirap sa buhay na ito na wala kang kahit kaunting ipon, kahit kaunting barya
wala ka. Napakahirap. Hindi sa lahat ng pagkakataon may makakatulong sa iyo. At hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga nakakatulong sa iyo, matutulungan ka. Kasi darating din naman yung pagkakataong kailangan din naman nila yung pera nila at hindi ka rin naman nila matutulungan. So iba yung meron ka kahit papaano. Kaya sana maintindihan mo bakit ka nagtsatsaga sa ganyan. Maaari, pwede siguro kung nag-uumpisa ka, nag-iipon ka ng pang-requirement, pwede. Pero kung kontento ka na sa ganyan, lalo na binata ka, at meron ka naman kahit papaano na pinag-aralan, nakagraduate ka ng high school, or K-12 man lang, nag-TESDA ka, or ano pa man, kahit papaano meron ka, darating ang panahon. Kung kailan lumagpas ka na sa edad, overage ka na, mag-a-apply ka ng trabaho, saka ka magtatrabaho, wala nang tatanggap sa'yo. Dumating yung pagkakataon, matanda ka na, saka mo maiisip ito. Sana noon pa, nagtrabaho ako, nag-ipon ako. So sana maisip mo ito.